speak to us, Lord, through the devotion, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Lord God, for today. At dalangin ko, Lord, na anything that is not of you, Lord God, sa aming kalagitnaan, sa aming pagsasama-sama na ito, Lord God, we rebuke, Lord God, any spirit, Lord God, that does not belong to you, Panginoon. The evil ones, Lord God, that will try, Panginoon, to interrupt, Panginoon, your message for us today. Be glorified, Lord God, sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Ayan, magsishare po Amen. ako ng screen at yung atin pong um, devotion for today, sabi po dyan, the purpose of prayer. At ito po ay sinulat ni Oswald Chamber. So, sabi po dito, ay ayaw, sandali lang po. Ayan. At adjust ko lang po ito. Ayan. Sabi po dito, one of his disciple, Lord Jesus, teach us to pray, sabi. Or one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. At yun po ay matatagpuan sa Luke 11:1. Sabi po ni Oswald Chamber, prayer is not a normal part of the life of the natural man. Yun po yung sinabi niya. Sabi niya, we hear it said that a person's life will suffer if he doesn't pray. But, sabi po ni Oswald Chamber, I question that. What will suffer is the life of the Son of God in Him. So, di ba po totoo pala, totoo, ano pala, sabi ko nga, Lord, sabi kong ganon, akala namin kami yung nagsasuffer, kung hindi pala, Panginoon. Ano pala, yung work mo, yung work ni Jesus sa amin, Lord, yun po pala yung magsasuffer. Kasi, sabi po dito, which is nourished not by food, but by prayer. Yun po yung sinabi dito sa devotion. When a person is born again from above, uh, the sandali po kasi nako-coveran, sabi, the life of the Son of God is born in Him, and He can either starve or nourish that life. Prayer is the way that the life of God is in us is nourished. Our common ideas regarding prayer are not found in the New Testament. We look upon prayer simply as a means of getting things for ourselves. But the biblical purpose of prayer is that we may get to know God Himself. Sabi po dyan sa John 11, alam ko po alam nyo ito, as John 16:24 po, alam ko po alam nyo ang verse na to at mamaya po ay babagitin ko siya completely sa later part po nitong ating devotion. We complain before God and sometimes we are apologetic or indifferent to Him, but we actually ask Him for very few things. Yet a child exhibits a magnificent boldness to us. Our Lord says, unless you become as little children. Us and God will do. Give Jesus Christ the opportunity and the room to work. The problem is that no one will ever do this until he is at his wit's end. Siguro naman po sa atin wala ito. Dahil alam naman po natin na ang talagang bilang isang mananampalataya, ang una nating gagawin every time, small or big things po sa ating buhay is asking God in prayer. When a person is at his wits, at his wits end, it is no longer seems to be a cowardly thing to pray. In fact,
It is the only way he can get in touch with the truth and the reality of God Himself. Sabi po ni Oswald Chamber, be yourself before God and present Him with your problem. The very thing that have brought you to your wits end. But as long as you think you are self-sufficient, sabi dito, you do not need to ask God for anything. To say that prayer changes things is not as close to the truth as saying prayer changes me and then I change things. God has established things so that prayer, on the basis of redemption, changes the way a person looks at things. Prayer is not a matter of changing things externally, but one of working miracles in a person's inner nature. So, yung may mga highlight po dyan, yun naman po din yung mga nag-speak lang sa akin. Hindi naman po hinighlight ito ni Oswald Chamber. So, para po sa, sabi po ni Oswald Chamber, wisdom from Oswald Chamber, sabi po dito, Jesus Christ is always unyielding to my claim, to my right, to myself. So, hindi, kumbaga po parang hindi na ang Panginoon hindi siya na ano napapagod. Ano nga ba yung nila sabi, the one essential elements in our Lord's teaching about discipleship is abandon, no calculation, no trace of self-interest. So, ito pong devotion natin, sabi ko rin, yung purpose ng prayer. At ito po yung naging kumbaga reflection ko regarding po dito sa ating devotion. Sa share ko po sa inyo. Sabi po dito, yung una po is the purpose of prayer is to know God more deeply. At ito po ay sinabi dun sa dito din sa ating itong pong scripture na nababanggitin ko ay binanggit po ni Oswald Chamber. Sabi po dito, until now you have not asked the Father for anything in my name. But now ask and keep on asking, and you will receive, so that your joy may be full and complete. John 16:24 sa Amplified Version po siya. So, yun pala, sabi ko nga, Lord, pagka pala everyday nga, ito pong asking na to sa akin is not asking what I want, kundi tinatanong, Lord, ano po yung gusto mo? At dun i-reveal ng Lord yung mga bagay na He can do for us. Not because we are asking for something, pero i-reveal niya po talaga on who He is. Kaya nga po yung ano ko dito is more deeply. So the more we ask pala in prayer, yun nga, the more God will reveal din Himself to us. Next, next po na reflection ko, sabi ko po, the purpose of prayer is to cultivate within our humility within our hearts. So sabi po sa Matthew 18:3, then He said to them, I guarantee this truth. Unless you change and become like a little children, you will never enter the kingdom of heaven. So sa ano po to God's word translation po ito. So ito yung humility pala, yung prayer pala kasi nga 'di ba po pag lumapit tayo sa Panginoon in prayer talagang parang sinasabi natin na Panginoon, hindi ko po to, sabi ko nga po kanina, maliit o malaki siya, Lord. Hindi ko po to gagawin without you kasi alam ko po yung direction, yung right direction talagang will come from you. Kaya ano po to, sinasabi po na yung prayer nga, kinikreate sa atin to o kinukultivate, nino-nurture niya po yung panahon na yon sa ating paglapit sa Panginoon, yung humility po natin.
So yung pangatlo po na reflection ko is the purpose of prayer is not just to change our external circumstances, but most of all, to change us in the way we look at our circumstances. Alam niyo po, si Oswald Chamber, binigay niya po yung Psalms 123, chapter 123, 124, tsaka 125. Among dun sa binigay niya na scripture, ay ito po yung nakuha ko. Sabi dito, those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. They are not be defeated but will endure forever. Yun po kasing mga chapters na yon, talagang makikita doon yung yung kalagayan, yung hindi ayos na kalagayan. Pero ano po yung sabi ng psalmist? Sabi dito, uh, those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion. So, yung prayer pala natin, hindi lang ito tinuturo sa atin, hindi lang parang ma-change, sabi nga, yung sa ating panalangin, which is ano naman po yun talaga, yung prayer natin can change yung situation. Pero tayo po muna, while waiting for the answer, na-change po nitong ng prayer yung ating mga outlook o mga pananaw po sa mga circumstance until yung answer to our prayer ipagkaloob na po ng Panginoon. So, ito po sa akin, based dun sa devotion natin, yung reflection ko regarding how the purpose of prayer, particularly po sa akin dito dun sa reflection ko, na paano pinakita po ng Panginoon na talagang ang prayer is may purpose siya sa ating mga buhay. So, salamat Panginoon sa iyo pong pag-remind sa amin this day, Panginoon, na talagang ang prayer, Lord God, hindi lang basta to change things or kung makuha Panginoon yung mga gusto namin, kundi Panginoon sinasabi mo sa amin this day po Panginoon na paraan to Panginoon that we will know you more deeply, Lord God. Kasama po Panginoon syempre Lord yung pagsisik namin sa iyong mga salita, Lord God. At salamat din Panginoon kasi dito din Lord tinuturo mo sa amin Panginoon how to be humble, how to be yung hindi maging self-sufficient, Lord God, kung hindi mag-depend sa iyo, Lord, fully po, Panginoon. At salamat, Panginoon, kasi kapag sa paglapit po namin sa iyo sa panalangin, alam po namin, Lord, na unang-una mo nang binabago, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming puso at ang aming mga paningin, Lord God, sa mga circumstances, Lord, na nangyayari sa aming paligid. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, at dalangin ko po, Lord, na sa aming pananalangin, tulungan mo kami, Lord, yung kung ano yung right prayer, Panginoon, O dear God, Holy Spirit, na gusto mo, Panginoon, na idulog namin, Lord, sa araw na ito. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Yan. Yan. So, praise God at tunay nga po na kung na-observe po natin in the past few days, previous days pala ay it's yung ating pong mga naging focus sa ating devotionals from Oswald Chambers is on prayer. So napakahalaga po 'di ba na yung ating mga panalangin ay tunay na yung nga yung nasa tamang context ng atin pong pananampalataya din, yung ating paniniwala at kaugnayan natin sa ating Panginoon. And bilang mga Kristiyano, very, very important. Kumbaga, ito po yung ating lifeline
diba, sa ating Panginoon. It's like the air that we breathe. It's sabihin na natin it's part of life. It's a way of life para sa mga anak ng Diyos na tayo po ay laging we are always in the spirit of prayer. Ano man yung atin pong circumstances, ano man yung ating mga kalagayan sa buhay, ay kasama na po natin yan. Kasama na po yan sa ating pang-araw-araw, sabi nga, na pamumuhay. So, maraming salamat, Sister Venus, for obeying the Holy Spirit in bringing to us the message of God sa umaga na po ito. And very powerful sharing. Thank you po. So as I can see, time check po, we have a lot of time. Ayan, wow. Doesn't happen very often. And praise God, I believe this is God's leading, Holy Spirit leading, so that we may have more time to share. Yun. And let's take advantage, or let's not miss this opportunity po to share and Sige say po, something kung Sister meron po tayong Kenneth. reflections. Ayan, mauna na po si Kuya Virgil. Go ahead po. Go ahead po. Napakaganda po nung anak. Thank you, Sister Venus, sa magandang salita na binigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Thank you. Gusto ko lang po i-relay yung nangyari po sa akin na totoo po ang prayer, ang pagdarasal po natin sa Panginoon, lalo na po kung malinis ang ating puso, talagang 100% po indeed and true enough that He will answer lahat po ng mga kahilingan natin. Ako po last week, nag-iisip din po ako. Siyempre, hindi po nawawala yun, ano? Pero masama rin po yung katwiran na sapagkat ako'y tao lamang. Hindi po tama ito. May Diyos po tayo eh. Ibig sabihin po, nag-iisip din ako dahil wala po akong trabaho, wala naman akong umaasa rin lang po ako sa mga kapatid ko. Nag-retire po ako na wala akong pension. Totoo po yun na nilakad ko yung SSS, hindi rin nung nag-materialize dahil may utang pa raw ho, ganito, bla bla bla. To cut the story short po, ang provision ko po, very minimal po, para sa maintenance ko sa medicine. Alam nyo naman po, may edad na septuagenarian po ba yun? Tawag. Ganito po, nag-pray po ako na sana meron namang yung provision ko i-provide ng Panginoon Diyos. Hindi ko po siya kine-question, never ko pong kine-question bakit po dasal ako ng dasal sa inyo, aten ako ng aten ng mga lahat ng mga gawain para sa inyo. But hindi nyo naman ako i-provide? Hindi ko po kine-question yon. Ang lagi po nasa isip ko, yung delay is not a denial po. Pero I'm expecting po ako na may mangyayaring maganda. True enough po, last week, I received something from someone na hindi ko na po babanggitin ng pangalan na tamang-tama po yung para sa panggamot ko. Kasi po, hindi po ba mababa hemoglobin ko, lahat na yung pong provision na binigay ng Panginoon, na ibili ko po ng mga gamot. Kanya ito po, tama na yung prayer ko po, patotoo ko na ilang beses na po sa daybreak, totoo. Nagkasakit ako, pinag-pray niyo ako, right then and there po, pinawisan ako, na gumaling ako during that day, that time po, na nag-devotion tayo. O ngayon na naman po, itong pangalawa, hindi lang pangalawa to lagi, ito naman pong provision na hinihingi ko, pinagkaloob na naman po ng Panginoon Diyos. Yun po na totoo po yung sabi, prayer changes things. Hindi po ba? Totoo po yun, pero all we have to do is to change things that we will be asking. Yung ayusin po natin na hindi puro asa tayo. Tsaka kailangan yung trust, obey, and clean heart na lahat ng hihilingin natin sa Panginoon, hindi niya ikakatatwa. Lagi niya po ibibigay yan. God will provide everything that we need. Yun po. Thank you po. Ang prayer po talaga ay napaka-tinde. Thank you, Sister Venus.
Thank you, Daybreakers. You're all. I love you all. Thank you. Thank you for listening for my testimony. Amen, amen. And we love you too, Kuya Virgil. You are so, so blessed. And we are so blessed that you are always here and sharing yung inyo pong testimonies, yung mga karanasan nyo po. At nakaka-bless po talaga. Thank you. So, sige po. Sino pa po yung mga nais na mag-share? Ako po, Anyone? ako Ayun, na go po. ahead po, attorney. Um, ano, open cam na lang tayo para magkakita Yan. at kasi konti lang tayo para Opo. close po tayo lahat ngayon. Um, Masyado po ako na-bless sa word kasi prayer talaga is really a connection, a divine connection with God, no? Marami tayong kinakausap na tao and then nakakatulong naman din po sila, mga pastor, mga mentors natin, pero iba talaga pag nagpe-pray tayo kay Lord. No, nabasa ko one time yung isang quotation na prayer is not something that you want God to listen to you, but you pray because you want to listen to the heart of God. Parang that's the way God reveals himself to you and what he wants you to do in your life. Pag nagpe-pray ka, hindi yung ikaw ang papakinggan ni Lord, kundi dapat umabot sa punto na nalilinig mo ng Panginoon at sinusunod mo kung ano ang gusto niya sa buhay natin. Yun po, masyado akong na-bless sa word Ate Venus kasi many times talaga we just pray because we wanted God to listen to us. And we pray because we wanted requests. Help me Mm. God, guide me Lord, no? Hindi tayo nagpe-pray na, Lord, is this what you want? Lord, is this what you want me to do? Ganon. Always magpe-pray tayo, okay, we pray because we want God to help us. Meron akong gusto, Lord, i-pray ko ito. Parang ganon. Meron akong gustong blessing Lord or meron akong desire, i-pray ko ito, parang ganun. But ngayon parang gusto ni Lord na mag-level up tayo na dapat umabot tayo sa punto na Lord, we pray because we wanted to listen to you. We wanted to know who you are, what you want me to do. Ano po talaga yung gusto mong gawin ko? Yun po. It's only then that we can really appreciate the prayer time. Yung prayer time po na sineset aside natin. And I am so blessed talaga sa daybreak. No, it teaches us to really pray na hindi na natin iniisip yung sarili natin, iniisip na po natin yung iba. Iniisip natin yung heart ni God for the seven mountains. So, and the word ni God for us during the day to break from the busyness of life and then pray. Ganun po. So, thank you Ate Vino sa word. Thank you kay God to always remind us na yes, I will pray because I want to listen to God, what He want me to do for this day. Ganun po. Thank you po. Amen. 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 Wow, wow. So powerful. Amen, amen. Amen. Attorney Amen. Cheryl, thank you po. Okay, so meron pa po bang mga na-bless Ako, sa Ate atin pong Jen. devotion today? Go ahead po, Sister Ophel. Hi, good morning everyone sa platform. Um, Totoo yung thank you, Sister Venus. Ay yung sinasabi na it's not an ordinary thing sa mga katulad na natin na nandito ang prayer. Kasi that was long time ago. Ako din ganon. Yung magpe-pray lang ako kung nasa weekends na, di ba, may problema, which is really true. Thank you kay Pastor Oswald na it is reality. Nangyayari talaga yon. So kaya minsan ako yung mga pag umuwi ako ng Philippines, halimbawa may mga problema, you want me to pray? Oh, no, 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 no. I'll pray to the Lord. Ako na lang. Yung mga ganong mga mga sagot na ganon. Because they are not used in prayer.
So we pray din natin sila na they will realize that prayer is our communication to the Lord. Hindi yung magpe-pray ka lang, tawagin mo lang yung Panginoon kung may problema ka, kung may gusto kang hingiin, yung mga ganun, which is really human nature yun. But then again, as yun nga sinabi ni Pastor Oswald, na prayer is humility din. At saka ang prayer ay hindi para sa sarili natin, kundi itinataas natin yung Panginoon din. Wala nang iba. And then, it changes us. Mag-change muna tayo. Prayer changes us, hindi yung changes the situation or circumstances. It has to change us first, change our heart. And then, the circumstances will just follow. Yun ang sa kanina. And we're so blessed na nandito tayo na answered prayer. Lahat ng mga prayer natin were answered. Kaya anytime, I'm not sure if everyone knows my situation, just like before, 2 years ago, we pray about Herman, diba? So it's because God knows what we want before we pray eh. Hindi na hihingi tayo, hindi ko alam yun. No, the Lord God already knew before we pray. It's just us to obey Him, to trust Him and obey what He wants us to do. And then there's the answer prayer. It just follow. It just flow. It's relationship ang prayer to the Lord. Thank you for letting me share. Wow, amen, amen. So, Amen. kung na-notice po natin, meron po mga words na ulit-ulit po na binabanggit sa mga sharing po yung trusting, yung obeying, yung communication, conversation. Siyempre kapag sinabi nating conversation, it's a two-way process. So, yun nga, may time na kailangang tayo naman tumahimik at tayo ang makikinig sa ating Panginoon. Hindi yung tayo lang po yung puro salita ng salita. Okay, so also because of course we believe God talks, hindi ba? Nagsasalita din ng Panginoon and sometimes Amen. He wants to talk to us too. Di ba? Hindi lang yung nakikinig lang yung siya sa atin and then tayo lang yung salita ng salita. So, praise be to God at meron tayong Panginoon na ganyan at yung siya po yung ating pinaglilingkuran siya ay and then of course yung word na relationship din yan yung quality ng ating prayers ay it shows how close and how intimate ang ating relationship din sa ating Panginoon. Okay, so ayan po. Any more? Maybe we can have one more before we can proceed sa atin pong prayers. Okay, Pastor Ako po. Jenny Lynn, go ahead po. Ako po, isang bagay lang po na agree po ako sa lahat at natutuwa po ako. Thank you, Sister Venus. Kasi sabi ka sa Isaiah, hindi pa sumagi sa isip natin, ni sinambit ng ating mga bibig, alam na ng Diyos. So bakit pa tayo magpipray? So yun pa yung mga katanungan. Pero yun nga, sinabi nga na ang prayer, not just talking, asking, and we pray because we need this, that, maganon. So tama nga po na, ayan kasi lagi kong sinasabi na, tawag dito na, hindi ko kayang mag-preach, hindi ko kayang gumawa ng bagay kung hindi ako nagpipray. Pero ang lagi ko lang sinasabi na ang word na prayer, this is actually an obedience, pagsunod po talaga. Sa pagsusunod po, nakikita po natin lahat ng bagay na kinakailangan po natin ay sinasagot ng Lord. Kahit minsan, hindi po natin sinasambit. Kasi marami po akong, kumbaga, tested and proven na napatunayan ko po na ang Diyos po talaga ay nakakaalam ng lahat ng ating pangailangan.
pinoprovide niya eh. At grabe ang Diyos, talagang mamamangha ka sa lahat-lahat kasi kahit hindi mo sasambitin, alam ng Diyos ang pangailangan natin. Kaya itong ginagawa po nating pagpipray, lalo na dito sa daybreak, ito po ay kalooban ng Diyos at sumunod lang po tayo. Kaya nagpray, ito yung ginagawa natin, nagpray, the word prayer. Pero Amen. ito Amen. po, to sum up po, this is a matter of obedience eh. To obey God. This is the word prayer. Kaya alam nyo, natutuwa po talaga ako. At saka itong daybreak, kahit minsan na napaka-conflict, kung minsan nasa puso na po natin. Kaya minsan wala po tayo, pero nasa puso po natin. Kaya hindi po maaari na intentionally na hindi po natin gagawin. Kasi nasa puso po ito natin at ginagawa po natin ito para po sa ating Panginoon. So, yan po ang nasa akin yung about prayer. At the same time, prayer is our breathing po ito. Hininga na po natin. Kung wala pong prayer, wala din po. Wala po tayo. Kaya natutuwa. Thank you po sa buhay ni Pastor Oswald and for Sister Venus na sharing the devotional of Pastor Oswald. Diyan lamang po. Happy po Amen. God bless and Amen. thanks for letting me pray. Amen. Share. Thank you, Amen. Praise Pastor God. Jenny Lynn. Salamat, salamat po. So, wow. Indeed, talaga pong I can see and I can sense the Holy Spirit ay talagang nag-move po sa buhay natin and we have, God has spoken and we have heard Him and we have been moved by the Holy Spirit. Kaya po ito ang turnout, ito pong mga testimonies and sharings natin of how prayer talagang uh, kung ano po yung ginagawa ng prayer sa ating mga buhay at sa ating mga sitwasyon, sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, yung mga ipinagpe-pray natin araw-araw. And indeed, talagang nakita natin, experience natin kung paano po talaga nag-work ang prayer and that there is truly power in prayers. Amen. Okay, so ayan po. Now let us, with that in mind and in heart, napakagandang segue po sa susunod na gagawin natin because it's all about prayer. Yung sa atin pong prayer time, dalhin po natin yung lahat po ng ating napag-usapan sa patungkol po sa panalangin. And now, let us put them in action. Ayan, hindi lang po puro salita, kundi ngayon i-apply po natin yung atin pong mga natutunan at napagbulay-bulayan about prayer po sa mga sandaling ito. Okay, so for our prayer blast, hayaan nyo pong mag-assign na po ako ng mga prayer leaders para po tuloy-tuloy na po tayo. And so ang unang prayer point, prayer focus is the pillars of society. And today we are focusing po on the media, mountain of influence. So dito po, may I ask si Attorney Cheryl. Attorney Cheryl, are you able po to lead us dito sa prayer for the media? Sige po. Sa Pillar of Society. Thank you po. And then, isusunod po natin yung nations and the government. So, dito po, hilingan po natin si Pastor Jenny Lynn. Pastor Jenny Lynn, okay lang po ba kayo mag-lead dito sa nations and governments po? Sige po, okay po. Thank you. Okay, thank you po. And then next is yung church and the ministries at hilingan na po natin dito si Kuya Virgil. Okay lang po ba kayo mag-lead po sa prayer? Sige po, opo. Kuya Virgil, ayan, thank you po. And sa healing po, let us ask Sister Venus, okay lang po ba kayong mag-lead dito sa prayers for healing?
Opo. Layo lang po. Thank you. And meron pong special request sa atin po si Sister Ophel. Nasa ating chat box and we want to honor that na ang kanya pong request for prayers for healing para po sa kanyang son-in-law si George. His name is George, son-in-law ni Sister Ophel who was found out to have a new growth sa kanya pong brain and spinal cord. So, alam natin, wala pong imposible sa ating Panginoon and anything, any kind of illness, ay kayang-kaya po niyang pagalingin. So, we will wrestle in prayer. Oh, yes po. Tama po ba, George, yung pangalan po nung son-in-law ni Sister Ophelia? Yes po, Opo. George. Sige po, sige. Opo. Andito po siya, nilagay ko na po sa ating list and of course the others as well. Okay, so and then sa atin pong closing prayer mamaya after the prayer blast, pangunahan na po tayo ni Pastor Rory at sa tuloy-tuloy na po sa benediction. Okay lang po, Pastor Rory? Sa Thanksgiving prayer po and sa benediction. Okay, so before we even start to ask the Lord, unang-una po muna sa lahat, let us declare that He is a God who can do anything, who has the ability, who is capable, who has the power to uh, to make anything possible according to His will and according to His ways and according to His time. So, i-declare po natin yan. Let us flood this room with God's power, majesty, awesomeness, and yung kanyang love, ang kanya pong dominion and authority. Wherever we are right now, i-blast natin ang heavens and let's declare open heavens upon us. Even before we even ask, let us adore our God. Let us give Him the praise and the worship that He is worthy of. So, sige po, tayo pong lahat. Let's open our microphones and let us unmute and i-praise natin ang ating Panginoong buhay na kasama natin. Ngayon na po. 1, 2, 3, go. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, we declare you are God, great and you are good. Lord, maraming salamat po, Father, oh God, and you are Panginoon. Thank you that you are who you say you are. Lord, yung awesomeness mo, Panginoon, Lord, minsan hindi po namin even in our imagination, Lord, that is who you are, oh God. And we thank you, Lord, na yung nature mo, Panginoon, and yung live mo sa amin, even right now, Panginoon, as we give you our praises, our worship, oh God, Lord, we declare, Panginoon, this we open heavens, Panginoon, Lord, as we bring to you, Lord, our prayer petitions, Panginoon, Lord. We believe in our hearts of hearts that you are a God who is great and that you are able, Panginoon, Lord, to listen and even answer, Lord, our prayers, to change things, Panginoon, Lord, because you are a God of transformation. You are a God of reversal. You are a promise-keeping God and a miracle-working God. Salamat. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, by your power, O Holy Spirit. na sa amin, May your will be Panginoon. done as it is in heaven. You In are a Jesus' God of mighty name. wonder, O Amen. God. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Sige po, tuloy-tuloy na po. Praise God. Let's pray. Let's pray. Our Heavenly Father, His Holy Spirit, we welcome you in this place. Thank you for God.
um, this time of the day to really pray for the media. Lord, all the forms of media, Lord God, print, TV, radio, even the social media, Lord. We bless, Lord God, that this would be used, Lord God, to bring righteousness, O God. Lord, we declare, Lord God, that the media industry will really bring out more people, more celebrities, more personalities to declare, Lord God, that they are having you in their lives as their Lord and Savior, O God. Lord, we thank you because through this media, Lord God, naaabot po namin ang mga hindi naaabot po ng lakarin lang or puntahan ng tao. Naabot po ng kahit sa malayong lugar, Lord God. Marami pong nabibless, Lord God, because your word keeps on spreading, oh God, and people keeps on acknowledging you, receiving you in their lives, and we are so thankful for that, Lord God. And Lord, we pray that more and more people will really use the social media properly, Lord God. Hindi po to gamitin na mag-divide ng mga organizations but or churches or even families, but this would be used as a tool to unite people, to bring peace, O God, to bring the gospel to every nation, O God, sa lahat po ng unreachable places, O God, ma-reach because of this media platform, oh God. And Lord, we thank you. We thank you because merong daybreak through social media, Lord God. Nagkakatipon kami para po manalangin sa inyo, para po mag-obey, mag-listen sa iyo, Lord God. And we thank you for what you are doing, oh God, sa media industry, oh God. And Lord, marami pa po sanang gagamit ng social media na para ma-bless at mag-obey sa iyo, Lord God. And Lord, we just claim, Lord God, that people will really rise up and use social media properly. Even the TV, even po ang radyo, even po yung mga newspapers, print or email, Lord God, they would use this properly para ma-share po ang gospel to all nations, oh God. We just thank you, Lord, for what you are doing. We thank you for this kind of technology, Lord God. And we just bring honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Raya Shikarabaya Sunday Arya Kotarabashaka. Hallelujah, Lord God. Once again, Father, we honor and we glorify your name, O God, for you are the God, Lord God, of this nation. You are the God over the governments, Lord God, in the name of Jesus. And I do believe, Lord God, hallelujah, Lord, mga bagay na hindi po namin makikita sa iba't ibang dako ng bansa, Father God, in the name of Jesus, ikaw ang nakakita. At sabi mo nga amang banal, not just saying, Lord God, the prayer, but we are now, Lord God, declaring, hallelujah, Lord God, for the peace and order, Lord God. Especially, Lord God, palagi po naming napakinggan, Father God, the prayer, Lord God, for Israel. Thank you, Lord God, for this chosen nation na ito po amang banal, hinayaan mong mangyari ang lahat-lahat ng napakinggan namin, Ama, in order for us to learn and to know that you are the God Almighty, that you are faithful in every promises that you have. Hallelujah. And we do believe that you are able, Father God, to protect your own, Lord God. So we are praying this time again, Lord Jesus, the salvation of all, Lord God, Israeli people, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Praying for all of them, salvation for all of them, Lord God. Yes, Father, I'm praying also your divine protection for them. Padiran mo sila, Ama. Dahil, Lord, walang imposible sa iyo, and even the neighboring, Lord God, country, nation. Praying, Lord Jesus, Lord, na mabuksan ang kanilang mga isipan, na makikita nila kung ano at mapag-aralan nila kung ano nga ba talaga ang bansang Israel. Hallelujah, na kung saan napakarami pong tumutugis nito bagamat napakaliit na bansa. Ngunit Lord Jesus, nagtatagumpay at nagtatagumpay sila. Ganon din po, Father, nanalangin po kami, Ama,
Hindi lamang po sa bansang ito, maging Lord God sa bansang China, Father God, over Philippines, praying for your divine, Lord Jesus, hallelujah, intervention for the problem na Lord, kinakaharap na kung saan magkaroon, Lord God, ng illumination ang bawat isa at magkaroon, Lord Jesus, hallelujah, ng kaayusan in Jesus' name. Lebanon, in Jesus' name, sa lahat. I can't mention all the nations, Lord God, na dapat naming ipag-pray yung mga nakaranas po, Panginoong Jesus, ng mga, Lord God, mga kaguluhan, disasters, Lord God, whatever, Father, I can't mention this time, but you know it, Lord God, and we are praying, Lord, at I do believe, Father, na kayo ang gumagawa, hallelujah, Lord God, ng mga bagay na ang kalooban mo, ang siyang mangyayari, aming Panginoon, dahil maliwanag na sinasabi mo, Panginoong Jesus, hallelujah, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then you will hear them from heaven and will forgive their sin and heal their land, Lord Jesus. So we ask, oh God, in behalf of them, we ask, oh God, hallelujah, forgiveness in Jesus' name. Sa lahat, Lord Jesus, not only, Father God, for that nations, but even, Lord God, here in the Philippines. Praying, oh Lord God, praying for peace, Lord God, and stability for, hallelujah, even, Lord Jesus, sinasabi mo rin, hallelujah, Lord God, sa 2 Timothy, hallelujah, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. So remember, even Lord God, the Air Forces, armies, oh God, seafarer, Father, praying, Father God, for PNP, Lord, men and women in uniform in Jesus' name, our President, hallelujah, even Father God, Vice President, Lord, sa Lord, Senators, oh God, Congress, oh God, in Jesus' name, sa lahat ng mga ipinapasa nilang batas, Jesus, kayo po mismo ang kumilos na mag-provide ng tao upang sumala sa mga batas na ito na wala pong masyadong maapektuhan sa mamamayang Filipino in Jesus' name. Sa lahat-lahat, Lord God, Luzon, Visayas at Mindanao, nakikita mo, Ama, ang aming bansa, nakikita mo, Lord Jesus, at ito po amang banal ay aming dinudulog sa iyo, Panginoon, dahil kayo lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay at alam po namin na mapagkatiwalaan kayo sa mga bagay, Lord God, na ito, na sa mga tao, Panginoon, kaya niyo pong magpadala upang, Lord Jesus, hallelujah, Lord God, Jesus, masolusyonan ang mga problema. Ang dalangin ko rin po, oh God, sa mga kapatiran na sa iba't ibang bansa, I do believe, Father, your presence is with them because they are your temple, Father, and your Holy Spirit, oh God, live inside their hearts, oh God. So give them more wisdom, oh God. Hallelujah. At ingatan mo rin sila, Panginoong Jesus. Saan man sila naruroon, Holy God, give them wisdom, Father, for yes, oh Lord Jesus, hallelujah, let them ask wisdom, Lord God, how to live according to your own will, Father, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Naniwala po ako, Lord, na may ginagawa ka, kayo lang ang nakakaalam ng bawat sitwasyon. Maging mga kapatiran po namin, Lord God, sa iba't ibang bansa, Lord. Kay Ate Finet, kay Ate Flora, na kahit, Lord, di na sila makatulog, but they are faithful, Father God, obeying, Lord God, and living in according to your own will. Jesus, kay Sister Ophelia, Father God, thank you, God, for their lives, Lord Jesus. Kahit, Lord, kay Sister Babes, nakikita mo, Ama, ang kanyang kalagayan, Father, na minsan, Lord God, may mga malfunction sa kanyang katawan, but we do believe that you are the God Almighty, able, Father God, to take every infirmities, sickness, Lord, or whatsoever, in Jesus' name, kahit sa buhay ni Pastor Rory, Lord, sa kanyang asawa, sa buong pamilya, Father, thank you for blessing them. At sa iba pa po namin mga nakasama, Panginoon, sa daybreak, sila Pastor Marisa, Lord, alalahanin mo sila, Sister Ruth, sa lahat, Lord God, mga nakasama po namin dito, at mga kapatiran, Lord God, hallelujah, na sa iba't ibang bansa, Father, alalahanin mo sila,
tulungan mo sila. Hallelujah. Lord, pagtanggol mo sila at hayaan mo, Ama, na kayo po ang Diyos, ang patuloy, Lord God, na manguna. Hallelujah. At Lord God, magbalot sa kanila. Pagpalain mo rin ang bawat isang naririto, Father God, sa buhay ni Brother Virgil, Lord, ni Attorney Cheryl. Thank you, God, Evan, for, hallelujah, Lord God, kay Sister Venos. Thank you, Evan, for kay Sister Rana, Father. Thank you for their lives, Lord God. Sa lahat-lahat, I can't mention all their names, oh God, but I do believe, Lord, na may ginagawa ka sa oras na ito. Dahil sa bawat pagsunod, Panginoon, ay may inilalaan kang mga pagpapala at bagay na hindi namin inaasahan. Dahil ikaw ang Diyos na tutuwa at nalulugod, hallelujah, manood sa mga anak mo na sumusunod, hallelujah, sa iyong kalooban. Pagpalain mong bawat isa amin. This is my prayer right now. In Jesus' name we pray. Amen po. Amen. 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 Let's continue to pray po. Lord Jesus Christ, hallelujah. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we praise you and thank you, our triune God, the Lord, that we are gathered here this wonderful day, praising you and thanking you for all the blessings and for all the provisions that you have given us, O Lord Father God. Aming Diyos, tinataas po namin ngayon ang aming pillars of society na churches and the ministers, O Lord. Tinataas po namin ang aming simbahan regardless of denomination that we have. As long as we have one God in you, O Lord Father God, that we believe in you and all the miracles that you have been doing in us. Lord, bless our churches, O Lord, that we will be able to spread the gospel that you need. As you have said, the harvests are plenty, but the workers are few. Help us to be those workers to be able to preach your gospel, O Lord. Lord, tinataas namin ang bawat simbahan, ang bawat ministro, ang bawat pastor, ang mga diakonisa, Panginoon, ang manggagawa, ang mga lay leaders ng aming churches, O Lord, na puspusin mo po sila, bigyan mo ng kalakasan at ng wisdom na ipahayag ang iyong salita, O Panginoon, na magkaroon ng revival ang aming mga simbahan na ikaw ang aming Diyos na lagi namin sasambahin, na ikaw ang buhay na Diyos na lagi sumasagot sa aming mga pangangailangan, O Panginoon. Gayun din po ang pagkakaisa ng aming church, O Lord, na ang body of Christ na magkaisa, na hindi magkaroon ng hidwaan, na magkaroon ng pagkakaunawaan kung ano man ang magiging sigalot o problema, Panginoon, o ayusin mo agad. Isovereign God ka namin. Ikaw ang aming Diyos, O Panginoon. Ikaw ang manguna. Puspusin mo po ang bawat isa sa amin na malaman na hindi kami dapat mag-conform sa mundong ito, kundi i-transform namin ang aming mga sarili, ang aming simbahan, ang aming mga gawain, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng pastor na nagsisilbi sa amin, Panginoon. Gayon din po mga pastor na nag-a-attend dito sa Daybreak, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan, bigyan mo kalakasan, lahat ng mga pangangailangan ng kanilang pamilya, ang kanilang mga pag-aaral, lahat, Panginoon. Alam ko namin may mga pastor na nag-aaral. Tulungan mo po sila, bigyan mo ng karunungan, ng discernment na maintindihan kung ano man ang salita na ipinabahagi mo, Panginoon. Gayon din po ang mga manggagawa na naka-assign sa mga missionary work, O Lord. Sila po ang importante. Huwag mo pong pababayaan sila na para ituloy-tuloy po ang iyong salita na maibahagi sa buong parte ng mundo, Panginoon. Kung nasaan man sila, Panginoon, protektahan mo, Panginoon. Ikaw ang laging manguna sa kanila. Gawin mo po yung ginagawa mong pagprotekta kila Daniel, kila Paul, kila Peter, Panginoon mong araw. Ganun din po ang gawin mo sa aming mga manggagawa, Panginoon. Ginoon, dinadalangin ko po ang lahat-lahat sa amin sa daybreak na ito, ngayong araw na to na temporary kami magkakaiwalay. Magkakasama-sama rin po kami sa iyong will and purpose, and your will be done to our lives, O Lord. We ask this in the precious name and for the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Opo, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Lord.
Panginoon, dito po sa mga nakasulat, may ano na, may mga thanksgiving na. Lord, alam po namin, Panginoon, na sinabi mo din sa word mo, Lord, nothing is too difficult for you. Kaya, Lord, itong mga physical sickness na to, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi ito galing sa iyo. At ginagamit, Lord God, ito ng the evil ones, Lord God, yung spirit ng sickness, Lord God, para, Panginoon, yung magkaroon ng limitations, Panginoon, yung mga anak mo, lalo tigit, Panginoon, dun sa may physical na sickness, Lord God. Pero alam namin, Lord, mag-hold kami, Lord, dun sa pangako mo na walang mahirap sa'yo. Kaya, Panginoon, patuloy ko pong dinideclare, Lord, sabi mo po sa Jeremiah 33:6, sabi mo po, I will bring health and healing to it. I will heal my people and I will let them enjoy abundant peace and security. Yes, Lord, nire-release ko po, Panginoon, ang word mo na to po, Panginoon, kay Brother Haji, kay Sister Conchita, kay Wesley, kay Ella, kay Carter, Lord God, kay Jana, kay Sister Myla, kay Tatay Orlando po, Panginoon, kay Brother Herman, kay Deaconess Peavy, kay Jocelyn Ordonez, Lord God, kay Brother Eder Malonzo, kay Brother Reynold Mandap, kay Brother George, Panginoon, kay Pastor Nicao, Lord, kay CJ Renato Puno po, kay Sheila Sabatin, at kay Mencio Valdez, Lord God. Even, Lord God, Panginoon, Lord, more than the physical healing, Lord God, we know, Panginoon, that you want them to be healed, Lord God, body, Lord God, soul and spirit, Lord God. Kaya, Panginoon, itong promise mo, Panginoon, na health, you will bring health, Lord God. Alam namin, Panginoon, na hindi lang ito sa physical ka, Panginoon, kumikilos, Lord. Pero higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang mga spirito. So, Lord, we claim your promise over them, for them po, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, dahil yung salvation, Lord, for Brother Benji or for Benji Wagan, Lord God, alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob mo na to, Lord God. We may not see, Panginoon, pa sa aming physical eyes, but we know, Lord God, in the Spirit, you have already answered our prayer. So, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, we cancel, uproot, Lord God, every sickness, Lord God, sa mga nabanggit po na tao, Panginoon. At salamat, Lord. We declare, Lord, restoration. Lahat po ng ninakaw, Panginoon, sa kanila ng kaaway, Lord God. We declare, Panginoon, ibabalik mo to, Panginoon. Walang authority ang evil ones, Lord God, sa mga anak mo, Panginoon. At salamat, Lord, sa patuloy mo pong pagpapagaling, Panginoon, kay Ruth Balang, Lord God. At alam ko po, Panginoon, kay Pastor Nicao, Lord God. Lord, yung mga testimony nila, Lord God, will etong pinagdadaanan nila, Lord God, the sickness, Lord, alam po namin and we claim, Lord God, marireveal, Panginoon, ang glory mo, Panginoon. Only your glory, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, aming Ama. Maraming salamat po, Lord Jesus. At maraming salamat po, dear God, Holy Spirit. We know by your power, Lord God, our answer, yung answer mo sa aming mga panalangin, Lord God, ay hawak na ng mga tao pong ito. All glory, Lord, honors, Panginoon, belongs to you, our Abba Father, Lord Jesus, and dear God, Holy Spirit. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen, amen. Pastor Rory, kayo na po. Thank you, Pastor. Meron po ba sa atin dito na dumating ang kanilang araw ng kapanganakan or wedding anniversary?
Kung wala po, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos na buhay. Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, aming Ama. Wagas ang iyong pag-ibig, dakila ang iyong katapatan. Na tunay na lagi mong inaabot ang aming buhay, ang aming puso't isipan, upang kami, Panginoon, ay magkaisa sa inyo. Salamat, o aming Panginoong Kristo, sa iyong pagliligtas, sa iyong pag-alay ng iyong buhay, upang kami, Panginoon, ay turuan na manalangin, upang ipakita sa amin ang tunay na dakila ng panalangin, na hindi lang yung kami ay humihiling, pagkus o Diyos, ang panalangin ay isang tunay na relasyon na pakikipag-ugnay sa inyo, na pakikinig sa inyo, pakikinig ng inyong instruction, pakikinig ng inyong mga gabay, pakikinig ng inyong mga tuntunin, pakikinig ng inyong mga salita, upang ito ay siyang maging gabay namin sa aming paglakad sa pangaraw-araw na pamumuhay. Sapagat namumuhay kami sa mundong ito, na kung minsan o madalas nakakarinig kami ng mga kasinungalingan. Nakakarinig kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi magaganda. Nakakakita kami, O Diyos, ng mga bagay na gawa ng kaaway o paghikayat ng mundong ito. Upang kami, Panginoon, ay tunay na matukso o madala ng anuman. Ngunit ito'y aming sinusuway sa tanging pangalan ni Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng pananangin, kami ay inyong kinakausap upang kami, Panginoon, ay hindi maagaw ng mga tensyon ng galaw ng kamunduhang ito. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong katuruan. Salamat sa inyong pagkagabay sa amin kung paano kami manalangin sa Ama. Salamat din sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tunay na humihikayat sa amin upang hindi kami mabuyog sa anumang gawa ng kaaway. Sa aming mga sariling desisyon, sa aming mga palagay, sa aming mga kaisipan, o sa mga tao na kung saan ay kami ay hinihikayat. Sa inyong banal na Espiritu na sinasabing siya'y sa amin at sumasa amin. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, ay bigyan ninyo kami ng tunay na may pandinig upang marinig namin ang iyong gabay at patnubay, upang ang kalakasan na nanggagaling sa iyo ay aming madala. Katulad ng isang agila, na kapag ang kanyang mga pakpak, Panginoon, ay kanya nang ilantad, ay tunay na, O Diyos, ay mananagumpay siya sa anumang humok o himok ng mundong ito, sapagkat ikaw ang lakas, ikaw ang tagumpay. Kaya salamat po sa buhay ni Ate Venus. Pagpalain po ninyo siya at ingatan, at dinadalangin namin sa oras na ito, Panginoon, ng kagalingan sa kanyang pangangatawang pisikal. Kitang-kita niyo, Panginoon, na siya inuubo. Hawakan mo, Panginoon, ang kanyang lalamunan. Hawakan mo, Panginoon, ang kanyang baga. Hawakan mo, Panginoon, ang kanyang buong pangangatawan. At ang inyong banal na apoy, ang siyang maramdaman niya, Panginoon, ang kagalingan. At patuloy na ang kagalingan ng madadamat mararanasan niya. Ganun din, Panginoon, ang kanyang kabiyak. Sa bawat isang naririto, O Diyos na buhay, na aming panalangin ay tunay na ikaw ang magpala sa kanila. Lakas mo ang aming kailangan.
Karunungan mo ang iyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Upang sa bawat paghayo, paglakad, pagsalita, ay tunay na Panginoon, ang mapaparangalan lamang ang iyong dakilang pangalan, ang pangalang Jesus, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu at sa pag-ibig ng Ama. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ng pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ng pag-ibig niya ay tapat at tunay, wagas at dakila. Kaya niyang ibigay ang lahat dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya binigay niya ang kanyang anak na ating Panginoong Kristo, na ating manunubos, tagapagligtas, tagapaghilom, at tunay na siya ang isang simbolo na ang Diyos ay nagkatawang tao, na buhay, namatay, ngunit uling nabuhay, upang ipakita na kahit ng kamatayan ay walang kapangyarihan, na kahit anumang karamdaman ay walang karapatan sa bawat mga anak niyang naniniwala, sumasamba, tumatakila sa Kanya. Sapagkat ipinagkaloob niya ang Kanyang banal na Espiritu sa atin upang ito'y ating makakasama lagi sa tuwina, upang tayo ay gabayin, hawakan, turuan sa ating paglakad sa ating pananampalataya na may pagmamahal sa Diyos, pagtatapat sa Diyos, at tunay na siya ang ating tatak bilang kanyang mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Shalom, everyone. Amen. Maraming Thank you. salamat